pag-usapan niya pala natin yung tungkol doon sa mga makakatanggap ng papel, no? Yan man ay decision ng labor arbiter, decision man ng NLRC Commission, resolution man ng NLRC Commission, decision man ng Regional Director ng Department of Labor, papel mula sa kalaban, no, ninyo. So, ngayong panahon ng holidays, no, we're talking of the upcoming, of course, yung Christmas Day, yung Rizal Day, December 30, and the last day of the year, no, December 31st. And then, syempre, tawid tayo sa New Year, January 1st. So, ito yung mga holidays na pwedeng tamaan. I'm not sure kung na-declare na yung 26 or 24th, no? Depende. Basta, tingnan na lang natin yung mga tinamaan ng holiday, regular holiday man or special day. Doon ang pinakahalimbawang deadline ng ating period to respond to the issuance of the arbitration office or yung adverse party, no? Anyway, bago natin ituloy yan, shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, mga subscribers natin, no? Saka mga followers natin sa ating FB page, ATTY Elvin. Lagyan natin dito. Ayan. So, alam naman natin, no, na sa labor code, 10 calendar days yung period to file an appeal from the decision of the labor arbiter. No? Tapos 15 days naman to file a motion for reconsideration from the decision from the time of receipt of the decision of the NLRC Commission. Ganon din ang nakalagay sa 2011 NLRC Rules of Procedure. No? Now, kung ang natanggap natin ay decision or resolution ng Regional Director ng Department of Labor and Employment, 5 days lang yan. And calendar days ang pinag-uusapan natin dyan. Okay? So, halimbawa, Christmas Day, December 25th. No, atras tayo ng 10 days. Halimbawa, ikaw, natanggap mo ng December 15 ang decision ni labor arbiter. So kung magbibilang ka ng 10 calendar days, pag binilang mo lang, sinabi naman natin ang 10 calendar days, kasama Sabado Linggo sa pagbibilang. 'Di ba? So pag natanggap mo ang decision ng 15, December 15, so 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sakto Christmas Day. O, 'di ba? So kailan ang deadline mo niyan? Okay, so pag-usapan natin ng mabuti pagkatapos nitong YouTube rules na isisingit natin dito. Okay, balikan natin ang rule. Ang rule sa Article 229 ng Labor Code, 10 calendar days. Ganun din ang nakalagay sa 2011 NLRC Rules of Procedure. Pag sinabi natin calendar days, kasama sa bilang, kapag nasagasaan kasama sa bilang kapag nasagasaan or nadaanan ang Sabado, Linggo at mga holidays. Kapag lumanding sa Sabado, Linggo o holiday, ang deadline niyan is the first working day after such Sunday or holiday. Ganun ang rule natin dyan. So, ano-ano ang mga action na sumusunod sa ganung rule? Sa Article 229 ng Labor Code, yung dating 223,
appeal from the decision of the labor arbiter. Kailan? 10 calendar days from when? From the receipt of the decision of the labor arbiter's decision or resolution or order. Ngayon, ang 10 calendar days bibilangin mula sa kung kailan natanggap ng party. Yan. Sa example natin kanina, December 15 natanggap. Magbilang ka ng 10 calendar days. Dire-diretso. Ang landing niyan, December 25th. 25, Christmas Day. So, kailan ang deadline? Ang deadline, 26. Diba? Kasi yan ang first working day. Assuming na hindi ma-declare na holiday ang 26. Ano? Kapag na-declare na holiday yan, the first working day after such holiday. So, 27 naman. Ganun lang siya. Ha? Ngayon, kapag ang decision or order or resolution ay nanggaling naman sa Department of Labor, yung regional director, kapag nanggaling naman doon, 5 calendar days lang to appeal from such decision or resolution. Mas maiksi. Mas maiksi, no? Ano ba yung mga kaso na nandun sa Department of Labor Regional Director? Ito yung mga nakalagay doon na sa visitorial and enforcement power ng Secretary of Labor sa Articles 127 and 128 of the Labor Code. Ito yung nag-inspect sila, may mga nakitang findings din sa kumpanya. So, nagkaroon ng ruling, ng decision, natanggap ng respondent ng kumpanya. Then they have 5 calendar days within which to file an appeal from such decision, no, or resolution. Now, sa appeal din, ang adverse party o yung kalaban, halimbawa may decision, ang decision ay in-appeal. Halimbawa, kinasuhan ni X si Y. Ngayon, ang decision pabor kay X. Pabor kay X, si X complainant. So si Y mag-appeal ngayon, natanggap ni Y ng December 15. Ang deadline niya December 25. Kung hindi holiday ang 26 ang panibagong deadline ni Y sa appeal niya, no? Ngayon, ang nakalagay doon, pwedeng sagutin ni X yung appeal ni Y. Ang tawag doon, mag-reply siya or mag-verified answer siya. Okay, pag nag-verified answer siya doon sa memorandum of appeal ni Y, gagawin niya yan within 10 calendar days. Ganun din. So kung titingnan mo, kung 25th, de 35 days. 31, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10. So January 10 na ang deadline niya para mag-file ng answer, verified answer or reply doon sa appeal ni Y. Okay, ganun siya. Ngayon, may mga respondents, may mga kumpanya na naghihirap sa sa kanilang negosyo, no? May mga ganun kasi na natalo sa labor case. Tapos may judgment, no? May judgment award na pag nag-appeal sila, required na dapat samahan nila ng bond, no? Mandatory kasi jurisdictional requirement ang bond. Kapag hindi sila nakapag-bond, hindi mape-perfect ang kanilang appeal. So, ganun din, halimbawa, nag-file sila ng motion to reduce bond. Ang kanilang motion to reduce bond, following the doctrine or the ruling of the Supreme Court in the case of McBurney versus Guanzon, ang nangyari dyan, pwede sila magpa-reduce ng bond within the period to perfect an appeal. 10 calendar days din. Doon sila pwede magpa-reduce ng bond. So, susundin din yung ganong period. Okay? Walang Pasko. Kapag nagkataong 25 ang deadline ng party to file an appeal, di ba? So, kaya nga minsan may mga nagsasabi, galit ba sa akin si arbiter? Ang bira naman, sinakto talagang matanggap ko yung decision na niya ng December 15. Hindi na ako magpapasko nito, mapapanis yung lechon ko, di ba? Wala siya, hindi siya kakain ng salad kasi tipa ng tipa doon sa kanyang computer kagagawa ng appeal. Di ba? Ganon yon. Pag nagkataon naman na natanggap ng
ng December 21st o 10 days, di New Year na New Year, no? Hindi ka nagse-celebrate ng New Year kasi gumagawa ka ng appeal. So ganun lang. Ganun din sa mga desisyon ng commission, di ba? I-EMR mo or motion for reconsideration mo within 15 days. At tanggap mo December 10. Bilang ka ng 15 days, di 25. Pasko din. O, di ba? So magka-file ka ng MR mo doon sa decision ni commission. Ganun din sa certiorari, di ba? 60 days. Ang ika-60th day mo, natapat naman ng December 25th. So, ganun din. Ang rule lagi niyan, pagka lumanding ng Sabado, Linggo, or holiday, yung first working day after such Saturday, Sunday, or holiday. Special day man yan or regular holiday. Ang first working day niyan, ang magiging new deadline mo. Alright? So, kaya we pray and hope, no, na sana wag tayong makatanggap ng papel na ang deadline ay sa panahon na dapat nagse-celebrate naman tayo. Uy, Diyos ko naman, no, sa ating mga mahistrado, baka naman gusto nyo ng paranasin naman ng Pasko at New Year, yung mga parties natin, especially na yung mga abogado, ha? Baka pwede namang wag munang diba? Ceasefire muna para makapag-enjoy naman tayo ng holidays. So, ganun ang rule natin. Kaya pag kayo, no, nakatanggap kayo ng papel, kay mapa-respondent man o complainant kayo, kumpanya man o empleyado, nakatanggap kayo, ganun ang rule natin. So, pag may natanggap kayo, nag-fall ng December 25th, nag-fall ng December 30, result day, nag-fall ng December 31st, yan ay end of the year, or January 1st, 2024, yan ay New Year, huwag kayong mag-panic. Ang deadline nyo is the first working day after such holiday. So, for example, ang deadline mo ay December 30th, that's result day. O syempre, hindi ka pwedeng mag-deadline ng 31st kasi holiday din yan, special day yan, New Year's, end of the year yan . Lalo namang hindi yung January 1st kasi New Year na yon. Ang January 2nd, alam ko, dineclare ng special day. So, January 3rd, 2024 ang pinaka-deadline natin. Pero, nevertheless, kahit na ganun kalayo, Diyos ko naman, lasing-lasing pa tayo nun, baka may hangover pa. O, diba? Baka ang pleading mo, baliktad pa pagkakasulat po o pagkakata-print mo niya, no? Sa computer. So, kaya, yun, ano, dun sa may mga deadline, we hope the best for you, no? Na sana, no, kahit papaano matutunan natin ma-enjoy ang holiday kapag nagkataon. Kasi ako, ilang beses ko na naranasan yun na sunod-sunod ang mga deadline ng pleadings natin, ng holidays, grabe. So, hindi mo na halos ma-enjoy. Ang lechon, walang lasa Yung salad mo, kahit na inubos na yung kondensada dun sa salad, walang katamis-tamis kasi alam mo, yung deadline mo, nakaabang sa'yo Ha? So guys, I hope naintindihan niyo yung mga pinagdi-discuss natin dito. And again, i-recap ko lang. Kapag nagbibilang tayo ng mga period to file an appeal, to file a motion for reconsideration or MR, to file a reply or answer, yung mga ganon, kapag nasagasaan lang, nadaanan lang ang Sabado, Linggo or holiday, special day man yan, or regular holiday, kasama sa bilang yan. Pero kapag lumanding o ang pinaka-deadline, ang pinaka-10th day, 15th day, 5th day ay nag-fall doon sa Sunday or special day or regular holiday, yung first working day after such Sunday, Saturday, ganyan, special day, regular holiday, ang magiging new deadline. So guys, if you have clarification or any question, comment them in the comment box below. Alright, so and if you find this information helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your co-workers, your family members, or anyone who you think may benefit from the information that we've been sharing here. And also watch the other videos. We have like 400 videos na yata, no? And again, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next one. God bless.